Lost in translation. Tila ito raw ang nangyari kaya't inakala ng marami na maka-China si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Git nito, atin ang West Philippine Sea pero kailangan daw dumaan sa tamang proseso ang pagkilala dito ng pandaigdigang mapa. Ang naging panayam ni Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta sa Bakit Ikaw, the DZRH Election Series, silipin sa report ni Wina Hesoro. Katulad halimbawa ng katagang West Philippine Sea. Opo. Wala yang kako sa mapa. Ang ibig ko sabihin, pag tiningnan mo yung international map, ang talagang nakasulat doon, South China Sea. South China. Binigyang diin ni Congressman Rodante Marcoleta na hindi totoo na pro-China siya. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, nilinaw ng tumatakbong senador na hindi umano naintindihan ang konteksto ng kanilang pinag-uusapan kaya't na-misinterpret ang kanyang sinabi. Ang naging problema kasi dito, meron tayong isang Commodore. Isip-isipon, dahil lang hindi niya naintindihan siguro yung konteksto ng pinag-uusapan na nasabi kong wala sa mapa ang West Philippine Sea. Tinawag niya akong... Ang interpretation niya iba. Tinawag niya akong traitor. Medyo masakit siyang magsalita. Isip-isipin mo, sabi, yung pinaghalimbawa, ang pangalan niya ay Commodore Tariela. Ayon kay Marcoleta, kung titingnan sa international map ay South China Sea ang nakalagay doon at hindi West Philippine Sea. Kung ito'y ginagamit ng mga vloggers, pinipilit nilang gamitin South China Sea, baka maguluhan yung ibang mga bansa, yung mga, ano ba yung pinagtatalunan sa Pilipinas? Mag-google ko nga, wala siyang makitang West Philippine Sea. Yes. E di ang nangyayari ngayon, napapahiya tayo. Yun. Aniya, kinakailangang dumaan sa proseso para maipatala sa pandaigdigang talaan ng mga dagat ang West Philippine Sea. Insofar as our domestic law is concerned, tagkakaintindihan tayo lang. But are we not supposed to involve the entire world community? Kailangan maipatala natin, sabi ko, itong West Philippine Sea at may mga proseso kung paano natin maitala sa pandaigdigang talaan ng mga dagat. Ngunit iginit niyang kahit wala pa sa pangalan ito ng Pilipinas, ay naniniwala siyang atin talaga ang West Philippine Sea at ipaglalaban niya umano ito ng patayan. Pero sabi ko, kahit na hindi pa natin pangalanan ngayon, yang sinasabi nating West Philippine Sea, yan ang saklaw ng ating exclusive economic zone. Atin talaga yan. At yan ay ipaglalaban natin ang patayan hanggang sa kahuli-huli ang patak ng ating dugo. Iminumungkahay niya ring panatilihin ang neutral foreign policy kung saan kaibiganin ang lahat ng bansa, huwag i-antagonize ang China at huwag rin masyadong makiling sa Amerika. Maging kaibigan natin ang lahat ng bansa. Huwag nating i-antagonize ang China. Huwag tayong masyadong makiling sa Amerika to the point na parang ang kalaban natin ang China. Hindi ba natin alam sa ngayon ang China ang ating largest trading partner? Samantala, sakali man umanong makaupo siya sa pwesto, tututukan niya ang problema sa katiwalian at korupsyon. Ang isa po sa paraan, yung pong katiwalian at saka korupsyon po ay kailangan nating masawata. Kasi po pagka yung corruption ay ganyan nakataas, yung 30% po na ginagamit sana natin para sa mahirap, yung pantulong sa public education, sa public health, sa public safety, lahat po, lalo na po yung pangkalusugan at saka yung edukasyon, para sa inyo po yun. Yung 30% po napupunta lang sa bulsa na kung sino-sino. Sa problema naman sa kuryente, mungkahi niyang tanggalin na ang 12% VAT para maibaba talaga ang singil ng kuryente at matulungan ang bawat Pilipino. Kung talagang gusto natin ibaba ang kuryente at madali yan, tanggalin natin ang 12% VAT. Talagang bababa yan. Tayo lang naman ang meron. Sa Vietnam pumunta ka, meron bang bat ng kuryente, Sister El? Pumunta ka sa Malaysia, pumunta ka sa Vietnam, sa Thailand, wala. Sinasubsidize pa nga. Kung nagagawa sa ibang bansa, hindi natin gawin dito para mabenefisyuhan mga taong nasa mababang kalagayan. Para sa ganun, yung layunin ng batas na yun, kahit papano, ma-achieve natin. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.